Magandang araw sa iyo. Salamat sa pag-share nitong Chapter 5 tungkol sa socio-economic disparities dito sa Pilipinas. Ngayon, himayin natin to. Titingnan natin kung paano ba hinuhubog nitong mga pagkakaiba sa buhay ang ating mga komunidad, pati na rin yung, alam mo na, yung galaw ng mga simbahan, yung mission natin dito, hindi lang i-review, kundi talagang hanapin yung mga hamon at ito yung interesante, yung mga opportunities para sa pagbabago na nandito. Sige, simulan natin. Oo, tama ka dyan. At ang ganda nga ng punto na hindi lang siya puro problema, di ba? Parang ipinapakita din nung material mo kung paano yung mismong hamon nagiging daan para sa mas malalim na paglilingkod. Okay, unahin natin yung kahirapan. Kasi malinaw dito na hindi lang siya simpleng walang pera. Hindi na? Pang-araw-araw na laban nito pagkain, tirahan, kalusugan, at syempre apektado yung kakayahan ng komunidad na halimbawa suportahan yung simbahan. Mahirap magbigay ng ika po kung gutom ang pamilya, di ba? Nako, totoo yan. At dahil dyan, kailangan maging mas malikhain. Kasi kung sa isang lugar medyo mababa yung literacy, hindi pwede yung puro basa lang. Baka mas okay yung kwentuhan, yung oral storytelling. Oo nga. Tapos idagdag mo pa yung migration, yung pag-alis-alis ng tao. Pabago-bago yung bilang na nagsisimba. Pati yung mga krisis sa kalusugan, grabe ang epekto. Pero alam mo, ang kapansin-pansin kitang-kita mo yung connection nung pang-araw-araw na pangangailangan sa pagiging bukas sa espiritual. Kailangan sabay. Eksakto. At dito na nga papasok yung konsepto na talagang highlight dito sa material mo, yung holistic ministry. Yung imbes na hadlang, oportunidad pala. Oo, yung holistic ministry nga, buong paglilingkod. Ang punto dito, hindi lang yung kaluluwa ang tinitignan. Kasama dapat yung pisikal, yung sosyal, pati yung pangkabuhayan. Tama. At ang pinaka-importante, yung empowerment, pagbibigay kakayahan sa tao. Hindi yung basta abot lang ng tulong tapos aasa na lang sila. May mga binigay ngang halimbawa dito Ano kaya yung para sa'yo pinaka nag-stand out na example nitong empowerment na ito? Siguro yung sa pangkabuhayan. May kwento doon sa isang fishing barangay, di ba? Yung simbahan, imbis na bigyan lang sila ng isda araw-araw, Ay, oo, naalala ko yun. tinulungan silang magkaroon ng sariling bangka, ng gamit pangisda, tapos kasabay nun may discipleship. Galing, no? Galing Sa education naman, yung paggamit ng Bible stories para matutong bumasa yung mga hirap talaga. O kaya yung sa Mindanao, yung solar-powered audio Bibles. Wow! Yon, talagang angkop sa sitwasyon, solar-powered. Oo, pati yung pagdidevelop ng mga local leaders para sila mismo ang magpatuloy ng gawain. At nabanggit din yung pagiging sustainable ng simbahan, 'di ba? Para hindi laging umaasa sa malaking building o kaya sa regular na abuloy lang. Tama, yung pag-engganyo ng mas simpleng house churches. Yung sa mga bahay lang, okay na yun. Tapos yung mga pastor na may ibang trabaho, yung bivocational pastors. Yung may day job pa. Oo, para hindi rin sila pabigat. Pati yung pagbibigay, pwedeng hindi pere. Pwedeng ani, huling isda, serbisyo. At syempre, andyan pa rin yung mga compassion ministries, medical missions, feeding programs, pero dapat laging may kasamang pagtuturo, di ba? Bye-bye. Para sa akin, ang linaw na yung pananampalataya pwedeng-pwede talagang isabuhay sa practical na paraan. Yung nagbabago talaga ng komunidad mula sa loob. Hindi lang basta kopya galing sa labas. Tapos, isa pang mahalagang punto, yung pag-unawa sa tinatawag na existing spiritual ecosystem. Hindi kasi pare-pareho ang itsura ng paniniwala sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun, yung ecosystem? Maraming lugar kasi may syncretism. Yung halo yung paniniwalang Kristiyano sa mga katutubong ritual o paniniwala pa rin. Okay. Yung halo-halo. Oo. Tapos may mga grupo pa, lalo na sa mga indigenous communities, na iba talaga yung sistema nila. Hindi pa masyadong nararating ng traditional na approach. So, paano yon? Paano nakakaapekto yung syncretism o yung pagkakaiba-iba na yan sa pagtulungan o pag-abot sa kanila? Diyan na papasok yung contextualization. Kailangan mong iangkop yung mensahe mo, yung pamamaraan mo sa kultura nila.
At dapat may cultural sensitivity, may paggalang. Hindi pwedeng one size fits all. Mahalaga yon, paggalang. Oo. At binabanggit din dito yung kahalagahan ng pakikipag-partner sa mga NGO, sa gobyerno, sa mga negosyo, para mas malawak yung marating at mas pangmatagalan yung tulong. At para tumibay din yung komunidad, yung resilience nila. So sa huli, parang ang malinaw na mensahe mula dito sa material mo ay ito. Yung mga hamong sosyo-ekonomiko kahit gaano kabigat, hindi siya katapusan. Parang nagiging ilaw pa nga siya sa tunay na misyon Misyon na maging tanglaw ng pag-asa. Oo, tanglaw ng pag-asa, pagbibigay lakas, yung pagbabagong tumutugon sa buong tao, espiritu, isip, pati katawan. Natin sa mas malaking picture, bawat maliit na kilos, kahit pagbigay lang ng pagkain, tulong sa pag-aaral, health program, suporta sa kabuhayan, para siyang butil ng pagbabago, seeds of transformation, kumbaga. Maganda yan, seeds of transformation. Oo, kasi may ripple effect yan. Hindi lang panandali ang ginawa, na ibabalik yung dignidad, nagtatanim ng pag-asa para sa kinabukasan. At siguro, bilang pangwakas na hamon sa pag-iisip para sa iyo na nakikinig, paano kaya kung yung bawat balakid o problema na nakikita natin sa paligid natin, sa komunidad man o sa lipunan, hindi natin titignan na parang pader lang? Paano kung makita natin ito bilang isang paanyaya, isang pagkakataon para kumilos, makipagtulungan at magtanim nung mga sinasabi mong butil ng pagbabago kahit gaano pa kaliit sa simula? Anong kayang pagbabago ang pwedeng mangyari, no? Sa pananaw natin at sa mga gagawin natin?